At ayan mga ka-crypto, balitang XRP po tayo ulit sa video na ito. At sa ating pinakaunang balita dito, ang sabi po rito ay $400 trillion in assets waiting. Expert says this is where the XRP ledger shines. Ayan, handa na ba ang mundo para sa pinakamalaking pagbabago sa kasaysayan ng finance? Ngayon po kasi ay meron pong isang nakakalulang numero na lumitaw sa usapin ng blockchain. 400 trilyong dolyar o $400 trillion. Ito ang tinatayang halaga ng mga assets sa buong mundo na naghihintay na lamang na ma-tokenize. At ayon po sa mga eksperto, dito na talaga magsisimulang magningning si XRP Ledger. Bakit nga ba si XRP ang napiling platform para sa napakalaking oportunidad na ito? Alamin natin kung paano po babaguhin ni Ripple ang daloy ng pera sa buong mundo. Yan, simulan po natin sa kung ano nga ba ang tokenization. Para po sa mga hindi pa pamilyar, ano nga ba itong tokenization na pinag-uusapan natin? Isipin po ninyo ang mga real-world assets tulad po ng mga bahay, bonds, ginto at saka stocks. Sa pamamagitan po ng blockchain, ang mga ito ay ginagawang digital tokens. Kapag na-tokenize na sila, si XRP Ledger ay nagbibigay ng kakayahan na ilipat ang mga ito sa loob lamang ng ilang segundo sa halip na abutin ng ilang araw. Marami po ang nag-aakalang ang crypto ay para lang sa trading. Pero ang totoo, ang tokenization ay ang tulay para maging digital ang lahat ng pag-aari sa mundo. Dahil dito, nagkakaroon po ng tinatawag na fractional ownership. Ibig sabihin, kahit hindi mo kayang bumili ng isang buong gusali, pwede kang bumili ng maliit na bahagi nito sa pamamagitan ng mga tokens na pinapatakbo ni XRP. Ito po ang nagbubukas ng pinto para sa mas maraming investors na dati ay hindi makasali sa malalaking market. Ngayon, bakit nga ba si XRP Ledger ang paboritong pag-usapan pagdating po sa tokenization? Simple lamang po ang kasagutan mga ka-crypto. Yan po ay dahil sa kanyang architecture. Sa loob ng maraming taon, napatunayan na ni XRP na siya ay mabilis, mura, at higit po sa lahat, stable. Ang XRPL ay may built-in functionality kung saan pwedeng mag-issue at mag-manage ng mga tokens ng direkta sa ledger nang hindi na nangangailangan ng mga komplikadong smart contracts. Ang bilis ng settlement at ang sobrang babang transaction fees ang dahilan kung bakit gustong-gusto siya ng mga institutions. Sa isang mundo kung saan ang bawat segundo ay katumbas ng milyong-milyong dolyar, si XRP ang nagbibigay ng efficiency na hindi kayang ibigay ng mga traditional na bangko. Hindi na nakapagtataka kung bakit ang platform na XRP Update, yan, mismong sa XRP Update dito, ang nagsasabing dito talaga magpapakitang gilas ang network. Ngayon ay hindi lamang ito basta teorya. Ang mga dambuhalang kumpanya tulad po ng Boston Consulting Group at saka Citigroup ay nag-forecast na. Yan, nag-forecast po sila na ang tokenized assets ay lalago bilang isang multi-trillion-dollar sector sa susunod na dekada. At sino pa ba ang nasa likod nito? Siyempre, yan ay walang iba kundi si Ripple. Ang kumpanyang ito ay matagal nang binibigyang diin na ang tokenization ang main use case ni XRP Ledger sa long term. Habang ang iba ay busy pa sa pag-intindi kung ano ang blockchain,
ang mga malalaking asset managers at saka infrastructure providers ay abala na. Yan, abala na po sila sa pag-explore kung paano gagamitin sa XRP para mapababa ang kanilang operational cost. Ang layunin ay gawing modernize ang capital markets at gawing mas mabilis ang daloy ng liquidity sa buong mundo. Sa madaling salita, sa XRP ang magiging digital na Riles o Rails kung saan dadaan ang $400 trillion na yaman ng mundo. At narito na po ang aking opinion naman tungkol dito. Ang $400 trillion na ito ang tunay na endgame para sa industriya. Maraming tao ang nakatutok lang sa pang-araw-araw na presyo. Pero kung titignan mo ang macro perspective, ang pag-tokenize ng mundo ay hindi na mapipigilan. Sa XRP Ledger ay hindi lamang po basta cryptocurrency. Ito po ay isang financial infrastructure na dinisenyo para sa ganitong kalaking volume. Ang katotohanan na sa XRP ay isa sa mga pinakamatagal at pinaka-stable na networks ay nagbibigay po ng tiwala sa mga institution na dito ilagay ang kanilang mga assets. Sa tingin ko, ang mga susunod na taon ay magiging panahon ng mass tokenization. At ang mga taong nakakaunawa sa utility ng XRP ngayon ay ang mga taong handa sa kinabukasan. Ang $400 trillion ay naghihintay at tila sa XRP na ang may hawak ng susi para buksan ang pintuan ng bagong ekonomiya. At ayan, sabi naman sa ating sunod na balita dito ay lots of RLUSD issued on the XRP ledger for Gemini. What is happening? Ayan, may malaking niluluto po sa loob ng XRP ledger. At tila si Gemini ang punong abala. Ngayon po kasi ay nabulabog ang crypto community matapos mapansin ng XRPL validator na si VET ang dambuhalang issuance ng RLUSD stablecoin. Ang tanong ng marami ay ano ang niluluto ninyo? O ito ba ay purong demand lang mula sa exchange? Sa gitna ng mabilis na paglaki ni RLUSD, pag-uusapan po natin ang mga kaganapan sa likod ng 69 million tokens na biglang pumasok sa network. Yan, pag-usapan po natin ang 69 million token surge. Yan. Nitong simula po kasi ng March 2026, ang issuing entity ni RLUSD ay nakumpleto ang pinakamalaking minting sa kasaysayan nito. Humigit kumulang 69 million tokens ang direktang nilikha sa network. Ayon sa mga blockchain monitoring accounts, ang malaking bahagi ng supply na ito ay agad na inilipat sa mga addresses na pagmamay-ari ni Gemini. Ngayon ay ano nga ba ang nakakatawa dito? Ayan, dahil po kasi sa bilis ng pangyayari, parang hindi na lang ito ordinaryong trading. Simula nang i-launch si RLUSD noong huling bahagi ng taong 2024, lumampas na ito sa $1.5 billion market capitalization sa loob lang ng mahigit isang taon. Ipinapakita nito na si RLUSD ay hindi na lang isang eksperimento, kundi isa pong seryosong player na isa na po siyang seryosong player sa stablecoin market na nagbibigay buhay sa mga features ng XRP Ledger tulad ng trust lines at saka decentralized exchange routing. Ngayon ay ano nga ba ang posibleng dahilan sa likod ng pagbaha ng liquidity na ito? Isa po sa pinakamainit na balita ay ang pilot program sa pagitan po ni Gemini, Mastercard at saka Webbank.
Sinusubukan nila kung paano po magamit si RLUSD sa loob ng XRP Ledger bilang isang settlement layer para sa mga transactions ng Gemini credit card. Sa traditional na banking, ang settlement ng payment cards ay umaabot ng 1 hanggang 3 araw. Yan, or 1 to 3 days. Pero gamit si RLUSD, ang settlement ay maaring mangyari ng mas mabilis at saka mas mura. Bukod dito, pinalawak din ni Gemini ang kanyang derivatives operations matapos makakuha ng approval mula sa CFTC. Ang malaking balanse ni RLUSD sa platform ay maaring gamitin para suportahan ang mga bagong trading pairs, kabilang na ang mga event contracts at saka prediction markets. Ngayon ay hindi lamang po settlement ang laro rito. Inalis na rin ni Gemini ang trading fees para sa RLUSD laban sa US dollar. Kaya naman naging central access point ang exchange para sa stablecoin na ito. Mayroon ding yield opportunities kung saan ang mga holders ay maaring kumita ng hanggang 4% annually. Dahil dito, mas pinipili ng mga users na i-hodl ang kanilang tokens sa platform. Sa panig naman ng mga institution tulad ng LMAX Group, ginagamit na si RLUSD bilang collateral. Ang mga ganitong partnership ay nangangailangan ng napakalaking liquidity na siyang nagpapaliwanag kung bakit kailangang mag-mint ng milyong-milyong tokens at ipadala ang mga ito sa isang major exchange tulad ni Gemini. At narito na po ang aking opinion naman tungkol dito. Sa aking pananaw, ang pagpasok po ng 69 million RLUSD kay Gemini ay hindi lamang po basta exchange demand. Ito ay paghahanda para sa isang financial revolution sa loob ng XRPL. Habang ang ibang stablecoins ay nakatutok lang sa trading, si RLUSD ay sadyang idinesenyo para sa real-world utility, lalo na sa payments at saka settlements. Sa tingin ko, ang partnership ni Gemini at Mastercard ang tunay na game changer dito. Kung magiging matagumpay po ang pilot program na ito, baka makita natin ang mas mabilis at mas murang paraan ng paggamit ng ating mga credit cards sa hinaharap. Ang pagdami ng activity sa XRP Ledger ay senyales na ang ecosystem ay mas lumalawak at nagiging mas mature na. Handa na ba kayo sa susunod na kabanata ni RLUSD? Sabi naman sa balitang ito ay JP Morgan fears Ripple or XRP. Now, going head-on with Ripple. Akala natin ay tapos na ang mga laban sa korte. Pero mukhang nagsisimula pa lang ang tunay na gyera sa pagitan ng TradFi at saka DeFi. Ngayon po kasi ay uminit ang usapan matapos magbigay ng pahayag ang CEO ng JP Morgan na si Jamie Dimon tungkol sa crypto regulation. Ayon po sa mga analyst, ang mga hirit ni Dimon ay sinyalis ng lumalaking takot ng mga traditional banks sa bilis ng pag-unlad ni Ripple at ng buong ecosystem ng XRP. Handa na ba ang mga dambuhalang bangko na harapin ng direkta ang blockchain infrastructure? Sa isang interview sa CNBC, binigyang diin ni Jamie Dimon ang tinatawag niyang equal regulatory standards. Galit ba siya? Hindi naman, pero iginigiit niya na kung ang isang kumpanya ay tumatanggap ng customer balances at nagbabayad ng interest katulad ng mga stablecoin rewards programs, dapat itong ituring at i-regulate bilang isang bangko. Sabi po ni Dimon, kailangan ng level playing field. Ibig sabihin, gusto niyang dumaan din ang mga crypto exchanges
at blockchain firms sa matinding pagsusuri ng FDIC. Maliban sa FDIC ay ang Anti-Money Laundering Laws at saka Bank Secrecy Act na kasalukuyang pasan-pasan ng mga traditional banks. Mukhang pagod na si JP Morgan na sila lang ang sumusunod sa mahigpit na rules, habang si Bitcoin at si XRP ay malayang nakakagalaw sa digital space. Pero, heto po ang plot twist. Habang nananawagan si Diamond ng mahigpit na regulasyon, si JP Morgan mismo ay gumagamit na rin ng blockchain technology. Mayroon na silang real-time payments infrastructure at sariling deposit coin para sa mga digital transfers sa loob ng kanilang banking system. Ayon po sa crypto pundit na si Pampios, ang tunay na dahilan ng ingay na ito ay ang direktang kompetisyon. Ang blockchain payment infrastructure ni Ripple ay nag-aalok ng mas mabilis na settlement, mas mababang transaction cost, at mas malawak na global accessibility. Kumbaga nakikita na ni JP Morgan na ang sistemang itinatayo ni Ripple ay kayang gawin ang trabaho ng mga bangko sa mas efficient na paraan. Ngayon ay dito na po pumapasok ang strategic direction ni Ripple sa ilalim ni Brad Garlinghouse. Sinusuportahan ni Ripple ang mga batas gaya po ng Clarity for Payment Stablecoins Act dahil alam nila na ang malinaw na rules ang magbibigay sa kanila ng lisensya para makipagsabayan sa mga higante. Isipin po ninyo ito mga ka-crypto. Ang paglawak po ng Ripple Payments, ang pakikipagtulungan sa DTCC para sa tokenized securities, at ang pagkuha ng mga posibleng regulatory milestones gaya ng OCC Charter o Federal Reserve Master Account. Kapag nangyari ito, si Ripple ay hindi na lang basta tech provider. Magiging direkta na po siyang kompetensya ni JP Morgan sa global financial stage. Si XRP ang magiging puso ng mabilis na settlement na kinatatakutan ng mga traditional institutions. At narito na po ang aking opinion naman tungkol dito. Sa aking pananaw, ang mga banat ni Jamie Dimon dito ay hindi lang basta concern sa regulasyon. Ito ay pagkilala sa lakas ni Ripple. Hindi ka magrireklamo tungkol sa level playing field kung hindi mo nararamdaman na nalalamangan ka na ng kalaban. Ang taong ito, 2026, ay ang taon kung saan ang linya sa pagitan ng crypto at traditional banking ay tuluyan ng maglalaho. Para sa mga holders, ang pag-atake ni JP Morgan ay isang bullish signal dahil ibig sabihin nito, sineseryoso na sila ng mga may-ari ng mundo. Ang tanong ngayon, magagawa bang pigilan ng regulasyon sa XRP o gagamitin ba ito ni Ripple para tuluyang pasukin ang pintuan ng global banking? Ang teknolohiyang mas mabilis at mas mura ang laging nananalo. Ang sabi naman sa balitang ito ay analyst projects XRP price breakout for March 9. What is coming? Habang papalapit po tayo sa March 9, 2026, bukas na po yan sa atin, ang buong mata ng mundo ng crypto ay nakatutok sa iisang direksyon. Si XRP ay muling nasa sentro ng atensyon matapos maglabas ng bagong outlook ang kilalang analyst na si Crypto Bull. Ayon sa kanyang chart, ang Lunes na ito ang posibleng maging hudyat ng isang napakalaking breakout. Handa na ba ang market para sa sinasabing vertical rally na hango sa kasaysayan? Kaya pag-usapan natin ang chart patterns na nagtuturo kay XRP patungong bagong heights.
At ayan, tingnan po natin ang daily time frame. Pagkatapos po ng pagbaba ng presyo noong late January at saka early February, sa XRP ay pumasok sa isang sideways trading range. Dito ang mga candles ay naging maliit at ang galaw ay naging limitado. Maraming naiinip sa ganitong galaw. Pero sa technical analysis, ito po ang tinatawag na launch point. May isang malinaw na horizontal resistance line na nakaharang sa itaas ng XRP. Sa bawat pagkakataon na susubukan niyang umakyat, dito po siya tinatamaan at pilit na ibinababa ng mga sellers. Pero heto po ang twist. Ang mga pinakahuling candles ay nagpapakita na pilit na idinidiin ng mga buyers ang presyo paitaas. Kapag matagumpay na nag-close o nagsara sa XRP sa itaas ng linyang ito, asahan po natin ang mabilis na acceleration ng momentum. Ang pinaka-exciting po na bahagi ng analysis ni CryptoBull dito ay ang paggamit ng 2017 fractal. Kung titignan po natin ang kanyang chart dito, may isang green line na overlay na saktong-sakto ang pattern sa naging galaw na XRP noong sikat na 2017 bull run. Nagsisimula po ito sa mahabang consolidation na sinusundan ng isang matalim na breakout, maikling pullback at tuloy-tuloy na upside momentum. Ipinapahiwatig nito na kung susundin ng XRP ang kanyang historical footprint, ang susunod na galaw ay hindi lang basta pag-akyat. Ito ay magiging isang fast vertical rally. Kapag nagtugma ang kasaysayan at ang kasalukuyang market structure, madalas na nagbubunga ito ng mga resultang ikinagugulat ng marami. Ngayon ay hindi lamang po basta breakout ang pinag-uusapan dito, kundi pati na rin ang target price. May matapang po na prediction si CryptoBull na si XRP ay posibleng humampas sa presyong $9 sa darating na March 11. Yan. $9 sa March 11 daw. Para sa iba, mukhang masyadong mataas ang numerong ito. Pero kung babasagin ni XRP ang resistance ngayong Lunes, March 9, ito ang magsisilbing kumpirmasyon ng breakout structure. Ang projection ay nagpapakita na ang bullish momentum ay kasalukuyang nabubuo at handa nang sumabog. Ang confirmation close sa itaas ng resistance level ang hudyat na hinihintay ng mga traders para pumasok ng todo sa market. At narito na po ang aking opinion naman tungkol dito. Yan, sa aking pananaw sa sitwasyong ito ay nakabase po sa lakas ng historical repetition. Sa crypto, ang mga fractals ay hindi po garantiya, pero ang mga ito ay nagsisilbing roadmap kung paano kumikilos ang isang asset sa ilalim ng matinding pressure. Sa tingin ko po, ang March 9 o bukas ay hindi lang basta ordinaryong petsa. Ito po ang litmus test para kay XRP. Kung mabasag po ang resistance, ang $9 target ay magiging isang seryosong usapin. Pero tandaan po natin, ang market ay laging may paraan para sorpresahin po tayo. Ang pinakamahalagang gawin ngayon ay ang bantayan, ang daily close. Kung sa XRP ay mananatili sa itaas ng linyang ito, baka nga masaksihan natin ang isa sa pinakamalaking rally sa kasaysayan ng crypto ngayong taong 2026. At ayan, ang sabi naman dito, analyst says BlackRock's plan for XRP could go beyond an ETF. And here's why.
Sa pagpasok natin sa panibagong phase ng crypto market, ngayon pong March 2026, hindi na lang tungkol sa simpleng pag-akyat ng presyo ang usapan. Ang mga malalaking institution ay tumitingin na sa mas malalim na aspeto ng blockchain. Marami ang nag-aabang sa isang XRP ETF mula sa BlackRock, ang pinakamalaking asset manager sa mundo. Pero ayon sa mga eksperto, baka ang plano nila para kay XRP ay higit pa sa isang investment product. Handa na ba kayo para sa tinatawag na tokenization revolution? Pag-usapan po natin ang mga haka-haka sa paligid ni BlackRock. Yan. Matapos po ang tagumpay ng mga spot Bitcoin ETF, marami ang nag-expect na sa XRP ang susunod. Pero sa isang kamakailang podcast, tinalakay po ni na Paul Baron at saka analyst na si Abdullah Nassif ang isang kakaibang posibilidad. Bakit wala pa ring ETF? Ayon po kay Nassif, baka kaya wala pa ito ay dahil may mas malaking initiative na niluluto sa likod ng mga eksena. Habang ang lahat ay nakatutok po sa ETF, si BlackRock ay maaring nakatingin sa kung paano po babaguhin ang buong architecture ng global financial markets. Kung ilalunch ni BlackRock ang isang XRP-related product, siguradong dudumugin ito ng mga institution. Pero baka ang mas malaking premyo ay ang paggamit mismo sa teknolohiya ng network. Ano nga ba ang tokenization? Sa mga hindi po nakakaalam, ito po ang proseso ng pag-convert ng mga traditional na assets tulad po ng stocks, bonds at saka real estate, maging digital tokens sa blockchain. Ito ang nakikitang tunay na institutional opportunity. Ayon naman po kay Matt Hugan, si Matt Hugan po ng Bitwise, ang mga malalaking asset managers ay magsisimula ng maglabas ng mga tokenized financial products sa loob ng susunod na 3 hanggang 12 buwan. Ngayon ay dito na po papasok ang XRP Ledger. Sa halip na maging target lang ng investment, ang network ng XRP ay maaaring magsilbing platform para sa pag-issue at pag-transfer ng mga tokenized assets na ito. Mas mabilis, mas efficient at mas accessible para sa lahat. Isipin po ninyo, ang mga assets na dati ay pangmayaman lamang, pwede na nating mabili sa maliliit na bahagi o fractional ownership. At ayan, sabi naman ni Ashish Birla. Ayan, siya po ang CEO ng Evernorth. Yan, isa na rin po siyang dating blockchain executive. Ayon sa kanya, ang teknolohiya para dito ay matagal na nating hawak. Ang tanging nagpabagal sa atin ay ang regulatory uncertainty. Pero ngayon pong taong 2026, unti-unti nang nagkakaroon ng linaw ang mga regulasyon. Kaya naman ang mga kumpanya tulad po ng Franklin Templeton at saka BlackRock ay mas nagiging aktibo na. Pero wag po tayong magmadali. Sapagkat binigyang diin din ni Birla ng adoption na ito ay hindi mangyayari sa loob ng 1 taon. Ito ay isang 10 taong innovation cycle. Habang ang short-term price movements ng XRP ang nagdo-dominate sa news, ang tunay na pagbabago ay nangyayari po sa ilalim ng lupa, sa expansion ng stablecoins at pag-usbong ng mga tokenized products. At narito na po ang aking opinion naman tungkol dito. Ang pagtuon po ng pansin sa ETF lamang ay parang pagtingin sa isang puno habang may buong kagubatan sa harapan mo. Ang XRP Ledger ay dahan-dahang nagiging pundasyon para sa susunod na henerasyon ng global finance.
Ang pagbaba o pag-sideways ng presyo sa maikling panahon ay bahagi ng laro. Ang mahalaga ay ang utility na ipinapakita ng XRP sa mga institution. Ang mga tunay na magtatagumpay ay yung mga nakakakita sa long-term vision. Ito po yung mga nakakaunawa na ang blockchain ay hindi lang para sa trading, kundi para sa muling pagbuo ng mundo ng finance. Hawak mo pa rin ba ang iyong tokens? O bibitaw ka na bago pa man magsimula ang tunay na revolusyon? At ayan, narito naman po ang ating sunod na balita dito. Sabi rito ay Black Swan Capitalist issues a critical warning to XRP holders. Yan. Habang karamihan ay nakatutok po sa presyo, si XRP ay kasalukuyang nasa gitna ng isang matinding pagbabago sa kapangyarihan. Ngayon po kasi ay may isang seryosong babala ang inilabas ni Versan Algera. Siya po ang founder ng Black Swan Capitalist. Ayon sa kanya, habang unti-unting pumapasok ang mga higanting institutions at regulators, maaring magbago ang balanse ng kontrol sa ating mga digital assets. Handa na ba kayo sa katotohanan na baka ang inyong hawak ay hindi na pala sa inyo sa hinaharap? At ayan mga kakripto, pag-usapan po natin muna ang main point ni Algera. Yan po ay ang issue ng custody. Sa mga nakalipas na buwan, parami ang mga bangko na nag-aalok ng regulated custody platforms. Mukhang maganda ito dahil sa security at compliance, pero dito po nagbibigay ng babala si Algera. Kapag inilagay mo sa XRP sa mga ganitong platform o sa mga yield generating programs, unti-unti mong isinusuko ang direktang kontrol sa iyong private keys. Marami ang natutuwa sa convenience, pero nakakalimutan po ang golden rule ng crypto na not your keys, not your crypto. Kapag wala sa iyo ang private keys, ikaw ay umaasa lamang sa pahintulot ng mga institution para makuha ang sarili mong asset. Ang babala ni Algera ay simple. Baka ginagamit lang ang mga custodial services na ito para dahan-dahang ilipat ang kontrol ng XRP mula sa retail patungo sa mga financial giants. Ngayon ay bakit nga ba ganito na lang ang interest ng mga institution kay XRP? Yan po ay dahil sa XRP ay hindi lang basta speculative asset. Ang XRP Ledger ay dinisenyo para sa cross-border payments at saka global liquidity. Ang bilis at sobrang babang fees ng XRP ay ang siyang hinahanap ng mga traditional banking rails para palitan ang kanilang luma at mahal na sistema. Dahil po sa potensyal na ito, nakikita sa XRP bilang isang mahalagang component ng future financial infrastructure. Kaya naman, ang mga influential actors ay posibleng gumagawa na ng mga mekanismo mula sa regulasyon hanggang sa institutional custody para masiguro na sila ang may hawak ng renda pagdating ng panahon na kailangan na ng mundo ang liquidity na hatid ni XRP. Ito pa ang isang red flag. Yan, na itinuro po ni Algera. At yan po ay ang paghabol sa short-term yield. Sa mga panahong hindi po masyadong gumagalaw ang presyo, maraming investors ang naiengganyo sa staking rewards o passive income programs. Ayon po kay Algera dito, ang pag-focus sa maliit na kikitain ngayon ay maaring maging distraction sa long-term strategic value ng paghawak sa ating sariling assets.
Kapag masyado kang nakatutok sa immediate returns, baka hindi mo mapansin na unti-unti ka nang nawawalan ng control sa iyong holdings. Ang tunay na halaga ni XRP ay lilitaw lamang kapag naintindihan na ng buong mundo ang papel nito sa global financial system. At narito na po ang aking opinyon tungkol dito. Ang aking pananaw sa balitang ito ay kailangan po na balanse. Hindi naman masama ang pagpasok ng mga institution dahil ito ang magdadala ng liquidity at mass adoption kay XRP. Pero tama po si Alger dito sa pagsasabing ang self-custody ay ang tunay na diwa ng crypto. Ang mga institution ay laging uunahin ang kanilang sariling kontrol at interes. Kung ikaw ay isang long-term holder, dapat mong tanungin ang sarili mo. Gusto ko ba ng convenience ng isang bangko? O gusto ko ng tunay na kalayaan sa aking asset? Ang babalang ito ay hindi para takutin po tayo, kundi para gisingin tayo na habang lumalaki po ang laro, lalong humihigpit ang labanan para sa kontrol. Kaya wag pong hayaan na makuha sa atin ang ating golden ticket dahil lang sa sandaling kislap ng yield. Yan, sabi naman sa ating balita na ito ay time traveler says XRP holders will get the last laugh. Here's why. Yan. Ang mga cycle ng pagdududa at katatagan ay hindi na po bago. Pero pagdating po sa usapin ng resilience, tila walang tatalo sa community na sumusuporta kay XRP. Ngayon po kasi ay may isang kilalang crypto commentator na tinatawag na si Time Traveler ay nagbigay ng isang matapang na pahayag. Ayon po sa kanya, ang mga holders na nanatiling tapat sa kabila ng ilang taong pag-aalinlangan ay siyang huling tatawa. Bakit nga ba nananatiling matibay ang kanyang paniniwala sa gitna ng matinding volatility? Alamin po natin kung bakit si XRP ang itinuturing na hidden gem ng global finance. Yan ang base o pundasyon ng mga investors na XRP ay kilala sa kanilang long-term commitment. Habang ang ibang digital assets ay umaasa po sa short-term speculation, ang mga taga-suporta ng XRP ay nakatuon sa foundational purpose nito. Inilaunch noong taong 2012, ang XRP Ledger ay dinisenyo para sa mabilis at murang global value transfers. Sa loob lamang ng ilang segundo, natatapos po ang bawat transaction na may napakababang fees. Ngayon ay marami po ang bumabatikos. Pero ang technical characteristics na ito ang nagpapanatili sa reliability ng XRP sa loob ng mahigit isang dekada. Para sa mga supporters, si XRP ay hindi lang basta isang tradable cryptocurrency. Siya ay isang mahalagang sangkap sa susunod na henerasyon ng global financial systems. Ang conviction na ito ang dahilan kung bakit hindi basta-basta natitinag ang mga holders kahit ano pang ingay ang lumabas sa market. Ngayon ay malaki po ang papel ni Ripple sa kwento ni XRP. Sa loob ng maraming taon, bumubuo ang kumpanya ng mga blockchain-based solutions para ayusin ang mga problema sa international payment systems. Alam naman nating lahat na ang traditional transfers ay mabagal at maraming intermediaries. Dito po pumapasok ang infrastructure ni Ripple na ginagamit ang blockchain para pabilisin ang liquidity sa pagitan ng mga financial institutions. Sa ganito pong sistema, sa XRP ay nagsisilbing bridge asset na nagpapadali ng currency conversion. Ang kakayahang ito ang sentro ng mga usapan kung paano po i-modernize ang financial infrastructure sa buong mundo. Kapag
ang teknolohiyang ito ay naging standard na sa banking sector, dito na makikita ang tunay na halaga na matagal nang hinihintay ng mga investors. Ngayon ay hindi rin natin pwedeng kalimutan ang mahabang legal dispute sa pagitan ng Ripple at ng US SEC. Sa loob ng ilang taon, ang kasong ito ang nagbigay ng uncertainty sa legal status ni XRP. Pero dahil sa mga mahahalagang judicial rulings, unti-unting luminaw kung paano ituring ang asset na ito sa ilalim ng batas. Ang mga developments na ito ang lalong nagpatibay sa tiwala ng mga long-term supporters. Sa ngayon, sa pagpasok po ng taong 2026, mas malinaw na po ang landas para kay XRP. Ang pag-unlad ng institutional adoption, tokenization at saka blockchain-powered liquidity solutions ang nagpapatunay na ang tech na XRP ay may mahalagang papel na gagampanan. Habang ang ibang assets ay nawawala, si XRP ay nananatiling nakatayo at handa para sa susunod na phase ng adoption. At narito na po ang aking opinyon tungkol dito. Ang pagiging holder ng XRP ay hindi para sa mga taong nagmamadali. Ang mensahe po ni Time Traveler dito ay isang paalala na ang tunay na tagumpay sa crypto ay nakukuha sa pamamagitan ng endurance. Habang ang wider financial world ay unti-unting nagigising sa kahalagahan ng XRP ledger, ang mga nanatiling positioned ay siyang mag-aani ng bunga. Ang market ay laging sinusubukan ang ating emosyon, pero kung ang pundasyon ng asset na hawak natin ay utility at saka real-world solution, wala kang dapat ikatakot. Si XRP ay matagal nang dumaan sa apoy at sa bawat pagkakataon, lumalabas po siyang mas matatag. Kaya ang huling tawa ay hindi tungkol sa pangungutya, kundi sa pagpapatunay na ang tamang analysis at mahabang pasensya ang susi sa generational wealth. Ang sabi naman dito ay Cardano creator throws another jibe at Ripple and XRP. Yan, hindi lamang po charts at presyo ang nagpapainit ng usapan. Nariyan din ang mga matitinding rivalries sa pagitan ng mga creators. Ngayon po kasi ay muling uminit ang lagnat sa pagitan ng dalawang higante. Si Cardano, sa pamamagitan ng kanyang founder na si Charles Hoskinson, ay nagpakawala ng panibagong hirit laban kay Ripple at sa kanyang token na sa XRP. Mukhang hindi lang teknolohiya ang pinag-aawayan dito, kundi pati na rin ang pilosopiya at pamamalakad sa likod ng mga proyektong ito. Sa isa pong video na kumakalat ngayon mula sa Jungle Incorporated News, hindi nagpigil si Cardano sa pagbibigay ng komento. Yan po ang kanyang aktual na video dito. Tinawag po niya ang kumpanya sa likod ng XRP na the company or whatever the hell they call themselves these days. Isa pong matulis na biyahe ito para kay Ripple na tumutukoy sa kanilang corporate identity at branding. Ayon po kay Cardano, ang mga legal na hamon na kinakaharap ni XRP ay self-contained lamang o nakakulong lang sa loob ng kanilang kumpanya. Naniniwala siya na ang mga problemang ito ay hindi makakaapekto sa ibang malalaking network tulad ni na Ethereum, Polkadot, Tezos o kahit sa kanyang mismong si Cardano. Para sa kanya, ang gulo ni XRP ay hindi po systemic risk para sa buong crypto ecosystem. Binigyang diin din ni Cardano ang pakikipaglaban ni XRP sa SEC ay parang old news
na nagaganap sa likod ng mga kortina sa nakalipas na 2 hanggang 3 taon. Sa kanyang pananaw, walang board changes o high-profile appointments ang makakaresolba ng mabilis sa malalim na compliance issues ni Ripple. Idinagdag pa niya ang kasaysayan ng XRP kung saan naglabas daw ang kumpanya ng humigit kumulang $1.2 billion na halaga ng tokens. Karamihan ay sa pamamagitan ng retail channels. Ang mahaba at komplikadong history na ito na may kasamang regulatory fines ang ginagamit ni Cardano para ipakita ang pagkakaiba sa kanyang sariling pamamaraan. Isang methodical development at decentralized governance na mas transparent daw kumpara sa sistema ni Ripple. Ang banat na ito ay kasunod ng isang public back and forth sa pagitan po ni Cardano at ng CEO ni Ripple na si Brad Garlinghouse. Dito po lumitaw ang malaking pagkakaiba ng kanilang pananaw. Habang si Cardano ay naghahanap ng isang Perfect Clarity Act, si Garlinghouse naman ay dinidepensa ang kasalukuyang Clarity Act bilang isang mahalagang hakbang para sa regulasyon sa United States, kahit pa may mga kapintasan ito. Ang hirit po ni Cardano na whatever they call themselves ay hindi lang nakakatawa para sa kanyang mga taga-suporta, kundi isa ring matapang na pahayag na nagpapakita ng kanyang pagdududa sa transparency ni Ripple. Ipinapakita nito na sa crypto space, ang personalidad at branding ay kasing importante rin ng mismong protocol. At narito naman po ang aking opinyon tungkol dito. Yan, sa aking pananaw sa banggaang ito ay patunay lamang na ang crypto market ay hindi pa rin nawawalan ng drama. Kahit nasa taong 2026 na po tayo. Ang hidwaan ni Cardano at Ripple ay sumasalamin sa dalawang magkaibang mundo. Ang isa ay nakatutok po sa slow and steady na scientific approach, habang ang isa naman ay nakikipagbuno sa legal na aspeto habang pinapanatili ang kanyang market presence bilang bridge asset. Para sa mga holders ng XRP, ang mga banat na ito ay bahagi na ng ingay ng market. Pero para po sa community, ito ay paalala na ang governance at regulatory strategy ay malaking factor sa market perception. Kaya ayan, ang presyo pa rin po ang magsasabi kung sino ang tunay na nagwagi. Pero sa aspeto ng world war, mukhang hindi po magpapatalo si Cardano sa pagbibigay ng kanyang matitinding opinyon. At ayan, sabi naman dito ay XRP loses aggregate holder cost basis. Here's why this is risky. Ngayon ay papasok na tayo sa isang napaka-tense na yugto para sa mga fans ng XRP. Ngayon po kasi ang mga on-chain metrics ay naglalabas ng isang babala na hindi natin pwedeng baliwalain. Hindi lang ito tungkol sa mga guhit sa chart. Ito po ay tungkol sa nararamdaman at ginagawa ng mga investors sa totoong buhay. Lumalabas po sa data na marami sa mga holders ang nagsisimula ng magbenta ng palugi. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ito ba ay senyales ng malawakang panik? O ito na ang huling paglilinis bago ang muling pagbangon ni XRP? Pag-usapan po natin ang numerong nagpapakaba sa market. At yan po ay ang tinatawag na Spent Output Profit Ratio o SOPR. Ayon po sa data mula sa Glassnode na iniulat po ng Cointelegraph dito, ang SOPR ni XRP ay bumagsak mula 1.16 patungong 0.96. Para sa mga hindi po pamilyar, sinusubaybayan ng SOPR kung ang mga coins
na ginagastos o ibinebenta ay nasa profit o loss. Kapag ang metric na ito ay bumaba sa 1, ibig sabihin nito ay ang mga holders ay nagbebenta sa presyong mas mababa kaysa sa pagkakabili nila. Sa madaling salita, capitulation o pagsuko na ang nangyayari. Ang pagbaba ng XRP sa ilalim ng cost basis ay isang klasikong sinyales ng stress sa market, kung saan ang emosyon ay mas nangingibabaw kaysa sa logic. Ito po ang nakakaalarma. Ang kasalukuyang SOPR ng XRP ay tila salamin ng nangyari noong September 2021 hanggang May 2022. Noong mga panahong ito, dumaan sa XRP sa matinding consolidation, mabigat na bintahan at nakakainip na sideways trading. Para sa mga veteranong traders na nakaranas ng cycle na ito, ang mga warning signs ngayon ay pamilyar na. Ang pagkakaipit ng marami underwater o sa presyong mas mataas sa kasalukuyan ay nagpapataas ng short-term risk. Kapag nagpatuloy ang pagbaba, ang emotional selling ay maaari pong bumilis. At ito po ay magresulta sa mas matinding pressure para kay XRP. Sa puntong ito, sinusubok po ang tatag ng loob ng kahit ng mga long-term holders. Ngayon ay inaasahan po natin ang pag-spike ng volatility sa mga susunod na araw. Ang bawat balita tungkol sa macro factors o institutional activity ay maaaring maging mitsa ng mabilis na reaksyon mula sa market. Pero sa kabila po ng panganib, may liwanag sa dulo. Sa dulo po ng tunnel. Sa kasaysayan, ang mga panahong bumababa ang SOPR sa ilalim ng 1 ay mabilis na nagiging pundasyon para sa recovery. Noong taong 2021 to 2022 cycle, muling nakakuha ng momentum sa XRP matapos pong humupa ang matinding bentahan at pumasok ang bagong demand. Ang yugtong ito ng pagsuko ay madalas na sinusundan ng muling pag-iipon o accumulation ng mga malalaking players na naghihintay lamang sa gilid. At narito na po ang aking opinyon naman tungkol dito. Ang market ay laging kumukuha ng pera mula sa mga impatient at ibinibigay ito sa mga patient. Ang pagbagsak ng SOPR na XRP sa 0.96 ay masakit pong tingnan, pero ito ay isang natural na bahagi ng cycle para linisin ang mga mahihinang kamay. Kung titignan po natin ang kasaysayan, ang mga ganitong blood in the streets scenarios ang madalas na nagiging hudyat ng market bottom. Ang panganib ay mataas, oo, pero dito rin nabubuo ang mga pinakamalaking oportunidad. Kaya wag pong magpadala sa panic. Sa halip, gamitin ang behavioral metrics na ito para maunawaan ang tunay na kalagayan ng market. Matatapos din ang ulan para kay XRP at ang mga matitira ang siyang makikinabang sa susunod na pagsikat ng araw. At ayan, sabi naman, sa balitang ito ay Wall Street veteran drops major XRP bombshell. Details. Isa pong matinding revelasyon ang lumabas ngayon mula po sa isang Wall Street veteran na si Rob Cunningham. Sa halip na magbigay ng basta-bastang price prediction, naglabas po siya ng isang framework na tinatawag na XRP price regimes X adoption phases. Ipinapaliwanag nito kung paano po magbabago ang halaga ng XRP habang unti-unti siyang kinakain ng global financial system. Hindi lang ito tungkol sa presyo, kundi tungkol sa ebolusyon ng XRP mula sa pagiging speculative asset patungo sa pagiging pundasyon ng sibilisasyon. At yan, simulan po natin sa unang yugto. Yan, ang unang yugto or phase 1 and 2
kung saan ay ang speculation to validation. Yan. Dito ang emosyon at headlines ang nagpapagalaw kay XRP. Kasama po dito ang mga retails at maliit na pondo na madalas magpanik kapag may bad news. Pero ayon po kay Cunningham, papunta na tayo sa ikalawang yugto. At yan po ang institutional validation. Dito na po pumapasok ang mga hedge funds at asset managers. At ang kanilang kaibahan ay hindi po sila day traders. Kapag bumili sila kay XRP, inilalagay nila ito sa long-term storage. Kaya naman, mapapansin po natin na ang supply sa mga exchanges ay unti-unti nang nauubos dahil ang mga professional investors ay nagsisimula ng humawak ng malalaking capital allocations. Habang lumiliit po ang circulating supply, ang direksyon ng market ay hindi na lang basta idinidikta ng hype, kundi ng tunay na demand ng mga institutions. Dito naman po tayo sa phase 3, ang infrastructure adoption. At dito ay nagiging seryoso po ang usapan at kung saan ay sa phase na ito sa XRP ay hindi na lang tinitignan bilang investment, kundi bilang isang tool. Gagamitin na po siya ng mga bangko at saka payment networks para sa settlement at saka cross-border payments. Sinasabi po ni Cunningham na kapag lumaki ang transaction volumes, kailangang tumaas ang halaga ng bawat token na XRP para ma-facilitate ang bilyong-bilyong dolyar na daloy ng pera. Isipin po ninyo, kung ang isang bangko ay kailangang dumaan sa isang kanal, kailangang sapat ang lalim ng tubig. Sa crypto, ang lalim na ito ay ang liquidity at price level na XRP para kayanin ang global payment flows. Yan, dito naman po tayo sa phase 4 and 5, kung saan ay ang sovereign to civilizational. Ayan. Dito ang mga gobyerno, central banks at saka sovereign wealth funds ang direktang makikipag-interact kay XRP bilang isang neutral settlement instrument. Sa puntong ito, halos wala na tayong makikitang tokens sa mga exchanges dahil hawak na sila para sa strategic purposes. Ngayon, ang final stage ay ang civilizational infrastructure. Dito sa XRP ay magiging parang kuryente o internet. Nandyan na siya sa background at ginagamit ng lahat. Pero hindi na siya pinag-uusapan bilang speculative asset. Ang presyo ay magiging stable dahil ang primary purpose, ang kanyang magiging primary purpose ay suportahan ang dambuhalang transaction flows ng buong mundo. Sabi ni Cunningham, kasalukuyan tayong nasa pagitan ng phase 2 at saka phase 3. Isang napaka-critical na transition period. At ito naman ang aking opinion tungkol dito. Yan, sa aking pananaw, dito sa framework na ito ni Rob Cunningham, ay ang tunay na yaman ay nasa utility, hindi po sa panandaliang pump. Ang balitang paubos na ang exchange reserves ni XRP sa multi-year lows ay isang malakas na indicator ng phase 2 ay matatapos na. Habang mas nagiging infrastructure asset sa XRP, mas nagiging mahalaga po siya para sa operasyon ng global finance. Kaya masasabi ko po rito ay huwag pong magpadala sa ingay ng phase 1 traders. Tumingin po sa macro perspective. Ang mga asset na nagiging necessity sa sistema ang siyang nagbibigay ng pinakamalaking balik sa mahabang panahon. Kung sa XRP ang magiging background ng ating global financial system, ang kasalukuyang presyo ay mukhang simula pa lang ng isang mahabang paglalakbay.
At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.